Ganitong ganito yung banatan mo. Si ano? Nako, wala naman yan. Kung hindi lang dahil sa ganito, ganyan yan. Wala yan. Walang bilang yan. Ganyan. Ganyan ka magsalita sa taong nakakaangat sa'yo at kinaiinggitan mo. Yun no, saan punta galing? Wow! Siyempre, dito, diyan, doon. Tara na! Magandang gabi po sa inyong lahat mga kakosa. Nandito na naman si Bosyo upang maghatid ng makabuluhang mensahe para sa inyong lahat. Oh my God! Naranasan mo na bang magsisi sa buhay dahil dun sa mga pinaggagawa mo? Nagsisi ka na ba? Oh no! Naramdaman mo na ba yon? Umiyak ka na rin ba sa mga maling desisyon mo na nagawa mo sa buong buhay mo? Oh my God! Kung naranasan mo ng magsisi, umiyak, malungkot dahil sa maling galaw mo sa buhay mo, Kosa, hindi para sa iyo tong video na to. Para lang itong video na to ay sa mga hindi pa nakakaranas ng mga dinanas ninyo. Wow! Para lang din ito sa mga naggagaling-galingan dyan, nagtatapang-tapangan dyan, para sa inyo tong bidyong to. Ha? Na ang buong akala nila na tama yung mga pinaggagawa nila. Pero negatibo. Negative. Mapanganib yan para sa kanya. Oh my God! So, ano pa ba? Ano pa ba? At hindi nyo na ako maintindihan. Okay. Umpisa na natin mga kosa. Bibigyan ko lang muna kayo ng halimbawa mga kakosa. Ayon sa experience ko sa buhay. Oh my God! Kosa, may kakilala ka ba o kaibigan na umangat ang estado ng buhay? Yung naging masagana ang kanyang buhay. Swerte niya, no? Sana all! Kung meron kang kakilalang ganon, ano ang tingin mo sa kanila? Malimit kasi na napapansin ng mga tao sa laya sa isang individual na tao na umangat, gumanda at naging masagana ang buhay, kinaiinisan, kinaiinggitan, gusto nilang tapatan. Imbis na palakpakan na lang. Mas maganda siguro maging masaya na lang tayo at palakpakan na lang natin yung mga nasa paligid natin, kakilala, kaibigan natin na umangat ang buhay kesa pilitin mong tapatan o higitan ang kanyang kakayahan, ang kanyang pamumuhay na maging masagana din. Pipilitin mo yon sa paanong paraan. Malimit, sinasabi ng iba, sinisiraan siya. Oh my Nayayabangan God. sa kanya. Niyabangan ka ba? Hindi naman, di ba? Ang nakikita ko kasing problema dyan, kapag hindi mo nahigitan o hindi mo natapatan man lang, kaiinisan at kaiinggitan mo yan. Ganyan kayo. Oh no! Hahanapan mo pa ng baho yung mga yan para meron ka lang maikwento sa mga paligid mo na naniniwala sa'yo. Ganitong ganito yung banatan mo. Si ano? Nako, wala naman yan. Kung hindi lang dahil sa ganito, ganyan yan. Wala yan. Walang bilang yan. Ganyan. Ganyan ka magsalita sa taong nakakaangat sa'yo at kinaiinggitan mo. Lahat ng klaseng negatibo, ikikwento mo. Oh my Yung mga God! baho niya sa buhay nang wala ka namang basihan. Basta, may ikwento ka lang. Wala kang sasabihing maganda sa taong yon. Alam mo kung bakit? Kasi nababalot ka ng insecurity sa katawan mo. Mahirap yan, boy. Mahirap yan. Oh my God! Ano? Nararamdaman mo ba yung mensahe ko? Patuloy mong kaiinisan
yung kakilala o kaibigan mo habang nagtatagumpay siya sa buhay. Naku, Diyos ko, pag inggit, pikit kasi. Habang patuloy silang umaangat at nagiging masagana ang buhay, ikaw, andyan ka pa din, boy. Patuloy ka palang maninira ng taong akala mo nilalamangan ka. Kakausapin mo pa yung sarili mo dyan. Oh Balang araw, no! tatapatan at malalagpasan ko rin ang tinatamasan niyang buhay ngayon. Wow! Gagawa ako ng paraan. Galing, no? Nag-reply yung sarili mo? Nag-reply? Yun naman pala eh. Napakahusay ng mindset mo. May pangarap ka naman pala, boy! It's a yes for me dyan. Sa ganyang mindset. Yes for me. Eto medyo ma-hurt to sa'yo, ha? Oh my Osa. God. Kasi patagal ng patagal yung panahon. Palipas na lipas ang panahon. Hindi mo pa rin siya matapatan o mahigitan man lang. At nakikita mo pa na lalo siyang nagtatagumpay sa tindi ng kanyang sipag at determinasyon sa buhay. Wow! Ikaw naman, patuloy kang nababalutan ng inggit sa katawan. Oh Mas no! lalong lalala ang puot mo doon sa taong kakilala, kaibigan mo o sa paligid mo. Naku po, Kosa! Hindi na kaya ng gamot yung ganyang sakit. Pangunawa na lang siguro. Oh my God. At eto pa, kalimitan at malimit na nangyayari. Kapag wala ka na talagang choice at hindi mo talaga maabot yung tagumpay na tinatamasan ng mga nasa paligid mo, ha? Para lang maabot mo sila ng mabilisan. Ha? Kakapit ka sa batalim. Oh Sasabak ka no! sa illegal na gawain. Real talk. Totoo. Easy money. Wow! Madali mo nga siyang masasabayan sa pag-angat. Ha? Kasi nga, easy money. Discounting balagbag. Ganun ba? Ganun ba dapat? Balagbagan dito, balagbagan doon. Para maabot ko yung tagumpay ng ibang tao. Ganun ba yung ginawa nila? Eh hindi naman, 'di ba? Naging maayos ang buhay nila sa kanilang sipag, sa malinis na trabaho. Samantalang ikaw, inaabot mo sila sa diskarte mong baluktot, Kosa. Nung time na nakabili siya ng sasakyan, Kosa, may diskarte ka naman. Balagbag ka naman. Natural, hindi ka pa dadaig. Bibili ka rin ng chikot. Wow! Diba? Nung nakabili siya ng tahanan, ikaw, bumili ka rin ng tahanan sa isang first class subdivision. Talagang nalalamang ka. Magaling ka. Sir, madami siyang tropa kasi mabuti ang pagkatao niya. Madami ka ring tropa. Don't worry, kasi paldo ka. Pinakikinabangan ka nila. Natapatan mo pa rin naman sa point na padamihan ng tropa. Pero magkaiba lang ang sitwasyon. Gets? Madami siyang pinabilib dahil sa mga achievements niya sa buhay. Hindi ka papayag nun. Kailangan bumilib din sila sa'yo. Ang galing talaga ng utak mo, Kosa. Alam mo, sa umiikot na kwentong to, nagkakaroon na ng kompetisyon Oh no! sa pagiging inggitero mo, Kosa. Hindi paligsahan ng buhay. Pasipagan. Yan dapat. Hindi rin padalian ang pag-angat sa buhay. May proseso dyan, Kosa. Minsan siyang nag-travel outside the country. Wow! Hindi ka pa dadaig. Alam ko yan. Magta-travel ka rin outside the country. Pero siya, nag-travel dahil sa trabaho. Wow! Ikaw, nag-travel ka kasi nainggit ka sa kanya. Ganon. Siya, nakapag-travel ng walang ginagastos. Sagot ng kumpanya. Deserve niya yon. Makapunta doon dahil magaling siya sa kanyang trabaho.
Ikaw, nagbenta ka pa ng kalakal mo ng mga iligalan mo para makabili ka lang ng ticket sa M-Plane. Di ba? Para makasabay ka lang. O, malaking diferensya nun. Talo ka dun, boy. Siya walang gastos, ikaw. Labas ka na labas. Isip-isip, isip-isip. Inggit yan, boy. Iba nagagawa niyan. Kosa, pinapaalala ko lang sa'yo, ha. Mapanganib din kasi yan. Yung sobrang kainggitan sa ibang tao. Real talk yan. Medyo mapapahamak tayo ng di oras dyan. At kung minalas-malas ka pa, baka hindi mo kayanin na habang umaangat yung iba, siyang pagbaba mo. Dahil sa inggit mo. Imbis na ikilos mo na lang yung katawan mo nang makuha mo yung pinapangarap mo, kesa nakatingin ka sa ibang tao sa pag-angat nila. Sa tingin mo, sa pag-angat nila kasabay ka, wala kang ginagawa, kumilos ka, gumalaw ka, kesa pansinin at punahin ang buhay ng ibang tao. Pero, makulit ka talaga. Gagawa ka ng paraan para lang talaga matapatan. Mahigitan mo yung taong, ewan ko ba, inaano ka ba kasi? Ha? Sasaba ka sa discarding. Alam mo na, discarding madilim. Kasi dilim ng gabing to. Habang patuloy kang naiinggit at gumagawa ng kapalpalan dyan sa laya para lang matapatan siya, siya naman natutulog ng mahimbing at nagpapahinga sa malambot niyang kama. Wow! Habang ikaw, kakaba-kaba Oh sa my bawat God. segundo ng iyong buhay. Wala kang peace of mind. Hindi magiging mahimbing ang tulog mo dahil may takot kang nararamdaman dahil sa mali mong galaw. Kapag patuloy kang nababalutan ng inggit, maniwala ka sa akin, Kosa, masusukol ka ng batas. Oh no! Papasok ka sa bilibid. Sa mga diskarte mong balagbagan, boy, may hangganan lahat yan. Oh no! Matatapos at matatapos yan. Ang ending, pwede mong ikapahamak yan. At dun lang ang tungo niyan. Hanggat balagbag ang diskarte mo, walang happy ending dyan. Oh my God. At pag dumating yung oras na yon, malaki ang mawawala sa'yo. Pera, bahay, kasangkapan, pati pamilya mo, iwan. Ang punot dulo niyan, yang inggit mo sa katawan. Kaya nangyayari sa'yo yung mga bagay na masalimuot ngayon. Pero yung kinaiinggitan mo, patuloy ang pagyabong ng buhay. Habang ikaw naman, nagdudusa sa apat na pader at malalamig na rehas sa bilibid. Isipin mo pa lang, di ba? Masaklap na. Ano? Gusto mo pa? Wait, meron pa. Maging aral po sana ang mensahe kong ito para sa inyo. Kapag naman nakakita tayo ng kaibigan, kakilala sa ating paligid na umaangat ang buhay, magalak tayo, maging masaya tayo para sa kanila kasi nagtagumpay sila sa buhay. Hindi na para kainggitan sila. Diba? Iba ang nagagawa ng inggit. Mapapahamak talaga. Oh no! Mas mainam siguro na palakpakan na lang natin sila sa tagumpay na nangyayari sa buhay nila. Huwag kang mag-alala, Kosa. Huwag ka lang bumitaw. Yung mga pangarap mo, makakamtan mo din yan. Hindi mo man siya mahigitan. Ang importante, maayos at matiwasay ang iyong buhay nang walang pangamba at takot. Alisin mo sa sarili mo yung pagiging inggitero. Igalaw mo din kasi yung mga natutulog mong kalamnan dyan. Maniwala ka sa akin, darating din yung tao sa'yo. Hindi na para panoorin at subaybayan ang buhay ng ibang umaangat. Bababa lang talaga tingin mo sa pag nakakita ka ng umaangat na kaibigan mo eh. Ikaw na rin mismo may kasalanan yan eh. Pinabababa mo yung tingin mo sa sarili mo dahil sa pag-angat ng iba. Naintindihan mo ba yon? Ang inggit, mapanganib. Kaya wag dapat ugaliin. Wow! Dahil bilibid ang siguradong ending kapag nilamon ka ng inggit.
Kung kaya naman, paulit-ulit ko pong sinasabi sa inyo na kung sakaling magkikita tayo, ang gusto ko sa laya, wag sa bilibid. Kaya naman sa lahat ng naniniwala at sumusuporta kay Bosyo, pagpalain po kayo nawa ng poong may kapal. Peace out!